Praise be the name of the living God. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa umaga pong ito. Magalak at magpuri po tayo na ang ating programang Bread of Life ay nagpapatuloy at muling sasahimpapawid para po maghatid ng mabuting balita mula po sa salita ng ating Panginoon. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa iba't ibang panig ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Good morning po sa inyo mga iniibig kong mga kapatid. At sa ating mga kaibigan sa iba't ibang church, mga denomination, congregation, religion, anumang samahan ang inyong kinabibilangan. Sa umaga pong ito, magalak po tayo at magpuri sa Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay patuloy na malaya ang ating pong naipapahayag sa pamagitan ng programang Bread of Life. Na ito po ay napakahalaga dahil po sabi nga sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kung hindi sa salita ng ating Panginoon. Kaya napakainam po na mayroon tayong ganitong klase ng programa na nagbibigay sigla at lakas sa ating buhay espiritual. Kung walang salita ng Diyos, tayo pong lahat ay manghihina, tayo pong lahat ay manlulupaypay dahil ito po ang pagkain ng ating kaluluwa, ng ating buhay espiritual. At sa ating mga taga-subaybay po sa iba't ibang panig po ng ating minamahal na bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, good morning po sa inyong lahat. At sa iba pang mga katabing bansa na parehas po sa oras, mapagpalang araw po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga kapatid na maaga pong naka-online, Sister Julie Sapitulas, Sister Merlita, Sister Merna Tipasi, at sa iba't iba pang mga mag-online pa lang, ako'y nagagalak sa inyong patuloy na pagsama sa programang ito ng Bread of Life. Salamat din kay Sister Annabel Altici at kay Sister Rosalinda Anyanebo at sa iba pang mga kapatid na nagbubukas ng kanilang mga live streaming kay Sister Delia Solano. Good morning po sa inyong lahat. At sa iba pang mga kaibigan natin na nasa iba't ibang bansa, mga OFW, sa apat na sulok ng ating mundo, saan mang bansa, lugar kayo naroon, maalam na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon. So, hindi po natin masyadong hahabaan ang ating mga pagbati sa dahilan pong ang atin po kasing maayos na koneksyon ako po kasi gumagamit ng data connection at ngayon ay gumagamit din po ng wifi. Kaso ang problema po, pagka minsan tanghali na ay bumabagal na po ang atin pong internet connection ng ating wifi. Kaya po kahapon po ay nasa pagtatapos na po tayo, magpipray na lang ay bigla po tayong naputol. Kaya siguro po, iklian na po natin ang pagbati at tayo ay makapunta na po agad sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ito po yung higit na mahalaga. So, siyempre, nandun pa rin ang ating maalab na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa iba't ibang dako, sa iba't ibang panig ng ating bansa. Good morning po sa inyo. At muli, narito po ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos ay magpapaabot na muli sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, I think sa 22 na tayo ng buwan ng Oktobre at talaga pong palapit na po yung pag-alaala ng karamihan sa Kapaskuhan at lumalamig na po ang panahon at napakasama po ng panahon, ulan ng ulan, lalo na po dito sa amin. Salamat sa Panginoon, medyo humupa-hupa na ngayon, pero grabe po ang baha, umaapaw po ang mga ilog, mga sapa at pati po mga kalsada po ay bumabaha. Pero salamat sa Panginoon sapagkat sa anumang sitwasyon, tayo po ay nagpapatuloy sa programang ito para po patuloy na maghatid ng mabuting balita mula po sa salita ng ating Panginoon. At tayo po ay nagpapatuloy sa pagtalakay sa aklat po ng mga gawa at dito po tayo sa verse 19 ng Acts chapter 2. Ayan. Sabi po dito sa verse 19 hanggang 21, magpapakita ako ng mga himala sa langit at sa lupa sa pamamagitan ng mga dugo, apoy, makapal na usok. Magdidilim ang araw at ang buwan ay pupula na katulad ng dugo. Mangyayari ito bago dumating ang kamanghamanghang araw ng paghatol ng Panginoon. Ngunit ang sinumang tatawag sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa. Tayo po'y manalangin.
Panginoon naming Diyos, salamat po sa umagang ito na muli ang aming programang Bread of Life ay magpapatuloy para po ang bawat isa ay dulutan ng pagkain spiritual sa ikatatatag at ikauunlad ng kanilang pananampalataya. Dalangin ko, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na pumatnubay saan mang dako lugar naroon ang aking mga taga-subaybay at tagapakinig sa programa ng Bread of Life. Ikaw ang siyang mag-guide sa kanila upang sila'y maglaan ng oras at panahon sa pakikinig, sa pag-aaral ng iyong salita. At sila po'y bigyan po ninyo ng wastong pagkaunawa at painitin nyo ang kanilang buhay spiritual, patatagin, patibayin. Lalong-lalo na po kami po ay nasa mga huling kapanahunan na halos ang lahat ng mga nasasaad sa banal na kasulatan ng mga propesiya ay natutupad na. Dalangin ko, Panginoon, na maihanda namin ang aming mga sarili at mapangalagaan namin ang aming buhay espiritual na nanatili kaming mainit at masigla sa gawaing paglilingkod sa iyo at madatngan mo kami na buong katapatan namin ginagampanan ang ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin, ang gawaing ipinagagawa mo sa amin. Pagpalain po ninyo ang lahat ng aking tagapakinig sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa apat na sulok ng mundong ito. Saan mang lugar sila naroon, saan mang bansa, samahan po ninyo kami at patnubayan sa pag-aaral namin ngayong umaga. Salamat po sa iyo ang kapurihan at karangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Salamat, Brother Jose Ordones, Lenny Meredor, at sa iba pang mga naka-online na. Salamat po at nariyan kayo at tayo po ay magpapatuloy sa pagtatalakay natin sa mga inihahayag o mga kapahayagang inihayag ni San Pedro nung siya po ay mangaral ng Day of Pentecost patungkol po sa huling araw. Ay, Sister Ines Sumintak, good morning. Salamat po sa inyo pong pag-online sa umaga pong ito at nagagalak po ako na ang Panginoon ay nagbibigay sa inyo ng kasiglahan na magising ng umaga para sumama po sa pag-aaral. To God be the glory po. Hallelujah. So ngayon tayo po ay mag-usap patungkol po dito sa mga kapahayagan tungkol sa huling araw. Pero hindi ko po kasi naklaro po sa inyo yung tinatawag na huling araw sa Biblia. Kasi marami po yung hindi masyadong nakakaunawa tungkol dito. Sa Panginoon po kasi, pag binasa po natin ang 2 Peter chapter 3 verse 8, ang 1,000 taon ay katumbas ng isang araw sa Diyos. At ang isang araw sa Diyos katumbas ng 1,000 taon sa tao. Yan. Kaya sabi ko, iba ang sukatan pagdating po sa kalendaryo, iba ang sukatan ng Diyos sa sukatan ng mga tao. Malayo po ang agwat. 1,000 taon, isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa atin. At gusto ko munang himay-himayin sa inyo ang human history para po lalo ko pong maipaunawa sa inyo na ngayon nga po ay nasa huling araw tayo. Sa kasaysayan po kasi mula doon sa paglabas sa paraiso sa panahon ni Adan hanggang po kay Enoch, iyan po ay 1,000 taon katumbas ng isang araw sa Diyos. Sino po si Enoch? Si Enoch ang ama ni Matusalem, yung pinakamatandang tao sa kasaysayan ng Biblia. 969 years siyang nabuhay. So, hindi makakalimutan sa unang 1,000 taon ang pangyayari na ang tao ay bumagsak, nahulog sa kasalanan, nalinlang, nadaya ng dyablo, napalaya sa paraiso. At diyan din naganap ang panahon ng pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. At diyan din nagpasimula ang lahi ng tao. At diyan din po, mababasa din po natin sa mga kasaysayan na yan, ang mga angel ay nakipag-asawa sa mga anak ng tao at sila ay nanganak ng malalaking lahi ng mga higante. Diyan din po dyan sa pagitan din po yan ng 1,000 taon o mula kay Adan hanggang po kay Enoch. Pagdating po kay Enoch, nagpapatuloy po ang henerasyon ng lahi ng tao. Kaya lang po ay pasama na po ng pasama. Hindi nila kinikilala ang Diyos, wala silang Diyos, at sila po ay namumuhay sa kasamaan.
Parami ng parami ang lahi ng tao, pero parami ng parami ang mga kasamaang kanilang ginagawa, hanggang sa sumuko na sa langit ang kasamaan nito. Pero salamat na sa mga panahon yan ay may natagpuan ang Diyos na isang tao na humanap, kumilala at nanampalataya sa Kanya, at iyan ay si Noe. Yan. At dahil sa kasamaan ng tao, nagpasya ang Diyos na gunawin ang daigdig sa pamamagitan ng malaking baha, at inapawan po ang buong mundo ng matinding baha, dahil po ang Diyos ay nagpadala ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Hindi lang, kundi hanggat may nalalabing mga kabundukan, kalupaan, ay patuloy ang pagbuhos at pagbuhos at pagbuhos ng ulan. Pero bago po yun nangyari, ito pong si Noe na natutong kumilala, manampalataya sa Diyos, ay pinagawa muna ng Panginoon ng arko o daong, isang malaking barko. At yan ay napakatagal na panahon nilang ginawa, almost 120 years na kasama ang kanyang pamilya, ginagawa niya ito. At doon ay siya ay tinutuligsa, pinagtatawanan ng maraming mga tao dahil ba't siya gumawa ng isang barko doon sa tuktok ng bundok. Pero dumating yung panahon na yung panukala ng Diyos patungkol sa dilubyong mangyayari o matinding pagbaha na aapaw sa buong mundo ay nangyari. At yung mga tao, magsisiman ay huli na. At gusto man nilang magpasaklulo kay Noe, hindi na po sila naligtas. Dahil po sa panahon na ang Diyos ay nagpapaalaala, sa halip na sila po ay makinig, sila po ay namutya at pinagtawanan pa nila si Noe. Alam po ninyo, parang ganyan din po yung panahon natin ngayon. Nangangaral ka, nagsishare ka ng Word of God, bihira yung pumapansin sa iyo at nagbibigay ng oras at panahon, at hindi siniseryoso ang mga bagay na ipinapahayag ng Diyos tungkol sa huling araw. Kaya patuloy lang sila sa gusto nilang gawin. Hindi nila alam isang araw ay mayroong darating na matitinding kalamidad at trahedya na ikakapahamak ng tao. Salamat sa mga tao na binuksan ang puso at isip, katulad ng aking mga tagapakinig, sa inyong lahat, sa taga-subaybay sa programang ito, na laging naghahanap sa Panginoon at tuwing umaga ay may kauhawan na sila po ay sumalok sa tubig ng buhay at sila po ay kumain ng tinapay ng buhay. At alam ko po, sa huling panahon ito, kung may mga ililigtas ang Diyos, walang iba po kung hindi yung mga tao na humahanap sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, at sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Nasa huling araw na po tayo. So, dumako po tayo sa pagpapatuloy doon sa pangalawang araw, at yun nga po ay mula kay Enoch hanggang po yan kay Abraham. At hindi makakalimutang pangyayari ang paggunaw sa daigdig sa pamagitan ng malaking baha, na ang naligtas ay 8 tao, si Noe at ang kanyang pamilya. At yan din po naganap ang tinatawag nating pagtatayo ng Tower of Babel, na dating iisa lang ang wika ng tao, pero dahil nag-ambisyon ang tao ng napakataas na ambisyon na gusto nilang abutin na ang kalangitan, ay ginulo ng Diyos ang wika, ang isang wika ay ginulo, at naghiwa-hiwalay ang mga tao dahil hindi na magkaintindihan, dahil nag-iba-iba na po yung wika. Kaya doon pinaniniwalaan na doon din nagsimula ang iba't ibang wika ng tao. Kaya napakaraming wika at salita sa iba't ibang panig ng mundo. Ay sa bansa lang po natin, more than 36 language tayo. Kaya po, may mga lugar na minsan ay hindi magkaintindihan yung mga tao kahit nasa sa isang bansa, dahil nga sa pagkakaroon ng maraming iba't ibang wika. Pero salamat po sa wikang Tagalog, sa ating national language, na sa pamagitan po nito, kahit Bisaya ka, Ilocano ka, Bicolano ka, taga Pampanga ka o Kapampangan ka, anuman ang kinagawian ninyong salita, lahat tayo ay nakakaintindi ng Tagalog. Doon din sa panahon na yon, ng 2,000 taon, 2 araw sa Diyos naganap ang pagkakaroon po ng iba't ibang mga salita, o nagkaroon ng maraming wika doon po sa pagtayo ng Tower of Babel na pinangunahan po ni Nimrod. At natapos ang pangalawang araw sa Diyos na 2,000 taon sa kasaysayan ng tao, hanggang po sa panahon ni Abraham. At doon po tinawag naman ng Diyos si Abraham buhat sa lugar ng Mesopotamia. Si Abraham naman po
ang pinagmulan ng piniling bayan ng Diyos, ang bayang Israel. Yan. Hindi po makakalimutan ang pagtawag ng Diyos kay Abraham, ang pagbigay ng pangako ng Diyos na paramihin ang kanyang lahi at kanyang isinakatuparan. Kaya po si Abraham po ay naging ama ng bayang Israel sapagkat nagkaroon siya ng anak na Isaac, at si Isaac naman ay nagkaroon ng anak na Jacob, at doon nagmula ang tinatawag na 12 tribes of Israel. At ang lahi ito ni Abraham ay napunta doon sa Egypt at naging alipin ng mahigit 300 taon, at sa panahong yaon sila po ay nakaranas na po ng pang-aapi. Hindi makakalimutan na ganap sa pangatlong libong taon na pantatlong araw sa Diyos ang kasaysayan sa lahi ni Abraham sa bayang Israel na inalipin sa Egypt, at doon ay tinawag si Moises na binigyan ng 10 utos, at si Moises din ang nag-akay sa bayang Israel para ilabas sa pagkalipin doon sa Egypt. At natapos ang pantatlong libong taon sa kasaysayan ng sangkatauhan hanggang kay Haring Solomon. Pang 3,000 taon sa kasaysayan ng sangkatauhan, pantatlong araw sa Diyos hanggang sa panahon ni Haring Solomon. At mula kay Haring Solomon, pumasok ang pang-4,000 taon at pang-4 na araw sa Diyos. Hindi makakalimutan sa panahon mula kay Haring Solomon hanggang ipanganak si Jesus Christ ay ang pagsakop, pamamayagpag at paghahari ng 4 na imperyo. Ano po yung 4 na imperyo? Ang Babylonian Empire, panahon ni Haring Nabucodonosor. Sinundan po ng tinatawag na Medo-Persian Empire, na kilala dyan si Haring Dario. Pagkatapos ng Persian Empire, ang naging kapalit po ay ang Grecian Empire, na hindi makakalimutan dyan si Alexander the Great. At pagkatapos ng Grecian Empire, dumating po yung tinatawag nating Roman Empire. At sa panahon po ng Roman Empire, diyan po pinanganak si Jesus Christ. At doon po nagsimula naman ang bilang na 1 o Anno Domini, na naging after death, yung AD. Yung AD 1, diyan ipinanganak si Jesus Christ. Diyan natapos ang pang-4 na araw at pang-4,000 taon sa kasaysayan ng tao. Mula kay Jesus Christ ay nagpatuloy ang mga taon, at naganap sa unang sa pang-5,000 taon na pang-5 araw sa Diyos yung pagkakatayo ng iglesia, ang pagtubos ng dakilang manunubos sa sangkatauhan, ang pagbaba ng Espiritu Santo, ang persecution sa unang church na itinayo sa pangunguna ng mga apostoles, at ang pagkakaroon ng tinatawag na Dark Ages, o yung panahon na ang tao ay nangapa sa dilim dahil po pinatay ang mga unang mananampalataya, at ang mga tao ay hindi nila alam kung paano sila magpapasimula sa pananampalataya. Kaya tinawag na Dark Ages. Iyan yung panahon na 5,000 taon, 5 araw sa Diyos. Hanggang sa pumasok po ang pang-6,000 taon sa kasaysayan ng tao, pang-6 ng araw sa Diyos. At diyan naman po naganap ang tinatawag na Reformation, na mayroong isang paring Katoliko, si Martin Luther, na nag-aklas laban sa Katolisismo dahil nag-aral siya sa iba't ibang salin ng Biblia at na-discover na noon ang Biblia, at napatunayan niya na maraming mga ipinatutupad at itinuturo sa simbahan Katoliko o sa reliyong Katoliko na wala sa Biblia. Kaya siya po ay nagsulat ng tinatawag na 90 Theses, at yun ay ipinako sa mga pintuan ng mga simbahan doon po sa Europe. At ang nangyari po, lumakas po ang Protestantism o grupo ng mga Protestante. At yan po ang nangyari. Nagkaroon po ito ng marami pang mga sangay, at natayo na po ang iba't ibang denomination, sekta ng pananampalataya, nagmula sa Protestante, Baptist, Methodist, Presbyterian, Salvation Army, hanggang po yung tinatawag na Pentecostal movement. At yung Pentecostal movement po ay
nagsimula po sa Azusa Street noong 1901 na ang mga protestante at iba pang mga grupo ay mayroong pagtitipon, bumaba ang Holy Spirit, at kung ano yung nangyari sa Book of Acts, nakaranas ng mga speak in tongues yung maraming mga tao, ay nangyari po yun, nagkaroon ng manifestation ng Holy Spirit, kaya doon po nagsimula ang tinatawag na Pentecost group. Yan. Yung Pentecost group, iyan po yung mayroong mga nag-speak in tongues, nandyan po yung outpouring of the Holy Spirit, manifestation of the Holy Spirit, na hindi po nagtagal ay sinakyan din po ng Katolisismo, kaya nagkaroon po ng mga charismatic group. Yan, may mga speak in tongues na rin po sila, natuto na po silang magpalakpak, magpuri na nakataas ang kamay, sumamba na maingay, nag-iingayan sa pagsamba sa Diyos. Ay dati po kasi wala pong ganyan kahit aralin po ninyo. Yung mga pare po pag nagmimisa, walang mga charismatic group noon, walang mga palakpakan kasi nagkaroon po ng revival. At ang original na pinagmulan po niyan ay sa Azusa Street. At patuloy na dumami po ang iba't ibang mga church at denomination. At ito na po yung panahon na kung saan natapos po ang ika-6 na araw sa Diyos, ika-6 na libong taon sa kasaysayan ng tao. At pagdating ng year 2000, nagsimula tayo ng 2001, sapagkat pagdating ni Jesus, pagkatapos ng 4,000 taon, nagsimula sa bilang na 1, kaya ngayon ay 2020 na tayo. Sa madalit salita, kung natapos ang 6,000 taon na ika-6 na araw naman sa Diyos, dyan po ay makikita po natin na pumasok ang 7,000 taon at tayo tumatahak kayo sa 7,000 taon. At sa pagtahak natin sa 7,000 taon, pinaniwalaan na ito na nga po yung huling yugto ng panahon. Bakit po? Sa human history po, kung aaralin po natin, 6 na araw na ang lahat sa sandaigdigan, sa sangkalangitan, nilikha ng Diyos. At sa ika-7 araw siya ay nagpahinga. Kaya po dapat pagdating ng year 2000, papasok na po tayo sa tinatawag na millennial reigns, na 1,000 taon na ang langit at lupa ay paghaharian ni Kristo, ang dyablo at ang lahat ng masasama ay aalisin at si Kristo po ang maghahari. Yung tinatawag na millennial reigns, 1,000 years na mapayapang panahon na ang dyablo ay ikukulong doon sa bottomless pit. Pero hindi pa po nagaganap ang mga bagay na ito na pumasok tayo sa millennial reigns. Dahil po, meron pong tinatawag na extension ng grace at biyaya ng Diyos. Pag sinabi extension ng grace, hindi pa siya bumabalik para i-rapture kunin ang mga mananampalataya at ang mundong ito ay ibibigay po sa Antikristo at pag-aarian ng Antikristo. Hindi pa nagaganap ang muling pagbabalik ng Panginoon dahil po sabi doon sa verse 9 ng 2 Peter chapter 3, hindi sumisira ang Diyos sa kanyang mga panukala at pangako. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na magsisi at magbalik loob sapagkat hindi niya nais na ang tao ay mapahamak, kundi nais niya ang lahat ay makapagsisi, yung mga taong baluktot maituwid ang buhay nila, yung mga nanghihina magpakalakas, yung mga taong hindi kumikilala ay kumilala sa Diyos, anumang reliyon, anumang organization, denomination, sekta ng pananampalataya, gusto ng Panginoon lahat sila ay maligtas sapagkat ang Panginoon ay walang kasiyahan sa kapahamakan. Kahit ano pang religion, organization, kalagayan ng tao, walang ibang hangat ang ating Panginoon, kundi ang lahat ay magsisi at magbalik loob sa Kanya at mamuhay ng naayon sa Kanyang kalooban. At dito po sa mga huling panahon na ito na tinatawag na extension ng grace ng Panginoon, ay pumasok po tayo sa tinatawag na ika-7 araw, na sabi ko nga dapat nang magpahinga, pero hindi pa nangyayari na magkaroon ng rapture, na kunin ang mga mananampalataya at dalhin doon sa Kanyang kaharian, at doon ay magkaroon po ng piging ang portero sa kanyang nobya, sapagkat si Kristo yung nobyo at tayo yung kanyang nobya, kumakatawan sa mga mananampalataya yung nobya, na tayong lahat ay kukunin at doon po ay mayroon pong tinatawag na marriage of the Lamb, ang kasal ng nobya sa kanyang nobyo, na kung saan ang mga mananampalataya ay magiging masaya doon sa kalangitan, pero ang mundong ito ay paghaharian na po ng Antikristo at ang Antikristo na po ang mamamayagpak dito. Pero dapat ninyong malaman sapagkat nasa huling panahon na ang Antikristo ay kumikilos na at marami na siyang mga ginagawa, hindi pa nga lang lumalantad at hindi pa ipinapakilala kung sino itong leader na ito na kukontrol sa buong mundo, naaakapin ng maraming tao, nasusuportahan ng mga kilalang leader ng mga malalaking bansa.
na darating ang araw na maging ang economy ay kailangan ikukontrolin, pero ang controlling spirit ay kumikilos na at pinaniniwalaan na itong paglaganap ng coronavirus ay may controlling spirit na kumikilos under ng mga tao na kinatawan o mga kasangkapan ng Antikristo sa pagtatayo ng one world government, na kung saan ang pangunahing layunin nito ang mga tao po ay mapasailalim sa kanilang kontrol. At bago po yun mangyari ay kinakailangan ibagsak ang economy ng buong mundo. At pag naibagsak na po ang economy ng buong mundo, tatayo at kikilos ang grupo ng Antikristo para lumabas na kinakailangan kilalanin ang kanilang gobyerno, ang kanilang sistemang ipapatupad sapagkat sila yung gumagawa ng paraan para makarecover ang economy. At ako'y naniniwala, ang paglaganap ng coronavirus ay isa sa paraan ng Antichrist para po tuluyang mabagsak ang economy at talagang bagsak po ang ekonomiya ngayon ng buong mundo. At sa gayong paraan, yung mga gusto nilang implement at ipatupad ay maipatupad. At alam mo ninyo, nagkaroon na po ng lagda o pagpipirma ang mga religious group na magkakaroon na ng one world religion. At hindi lang po yon, ang sistema at gobyerno natin ay, kung titingnan po natin mabuti, ay minamanupila na ng mga kilalang mga tao, kabilang po dyan si Bill Gates. At maraming silang mga ginagawa para lamang makontrol ang lahat ng tao sa buong mundo. At kung tutingnan natin ngayon, ay may controlling na. Tingnan mo, hindi ka pwedeng basta magbiyahe na walang face mask, walang travel pass. O, gobyerno mismo ang ginagamit at magpapatupad. Kailangan mo ng PCL. So, ang dami pong mga COVID tracker. Pag bibili ka, kailan may mga hanapin pa sa iyo COVID tracker. So, pag hindi ka sumunod, hindi ka makakabili o makakapagpabili kung wala kang quarantine pass. So, kung hindi mo yung gawin, hindi ka malaya sa iyong gustong gawin. May controlling na po na nangyayari at yan ay pasimula na ng operation po ng Antichrist. Dahil sa huling panahon, isa sa mga mangyayari po dyan ay ang pamamayagpag ng Antikristo sa iba't ibang panig ng mundo sa buhay ng maraming tao. Pero bakit ko po isiningit ang mga bagay nito? Dahil ito po ay pangyayaring magaganap po sa huling araw. Pero kaalinsabay po ng lahat ng mga pangyayari na yan ay ang binasa natin ng mga bersikulo na kung saan ay makikita po natin ang sabi po dito sa verse 18, ang sa araw na iyon, sa verse 19, magpapakita ako ng mga himala sa langit, sa lupa, sa pamagitan ng dugo, apoy, makapal na usok. O ayan, yan po ay magaganap din ngayong mga huling panahon. Mamamayagpag ang operasyon ng Antikristo. Ang sabi diyan, makikita kayo ng makapal na usok, apoy. Oh, makikita daw ang makapal na usok at apoy. Kaya yung mga nangyayaring mga sunog sa California na halos yung himpapawid ay kumukulay dilaw na, kulay apoy na. Yung makapal na usok na hindi mo na matanaw yung kabilang bundok, hindi mo na makita yung kabilang city dahil sa matinding lagablag ng apoy, ay hindi po yan nagkataon o aksidente. Kung aaralin natin ang kasaysayan, halos ngayon po nangyari ang mga ganyang klase ng trahedya. At hindi lang yan, mayroon pa po minsan sa Australia at sa marami pang mga lugar na kung saan ay natutupad ang sinasabi at propesiya na sa huling araw ay makikita ang mga ganitong palatandaan, ang makapal na usok at apoy, na ang ibig pong sabihin po dyan, magkakaroon ng mga malawakang sunog. Kaya hindi po yan aksidente o nagkataon. Bago po yan ibalita sa telebisyon, ibalita sa periodiko, sa iba't iba pang mga lathalaan, ay inilathala na po sa Biblia. Halos 2,000 taon na ang nakalilipas sapagkat ito'y isinulat noong panahon pa po ng mga apostoles na sinulat nga po ni Lucas. Halos pag 2,000 taon na nakalipas saka po nangyayari ang mga pinahayag na ito. Ang sabi po diyan, makapal na usok at apoy na nangangahulugan ng pagkakaroon ng mga malawakang sunog. Katuparan po yan. Kaya talagang tayo po ay nasa huling araw na po.
At talagang nangyayari na po yung sinasabi sa Biblia. At ang sabi po doon, magdidilim ang araw, ang buwan ay pupula katulad ng dugo. O yan, yung pagkakaroon po ng mga eclipse. Ngayon, kung iyan po ay i-research nyo, i-type nyo na lang po sa Google, o i-Google niya, o mag-open kayo kahit po sa Facebook, i-type nyo lang po yung mga eclipse o tinatawag na eclipse o tinatawag na the great eclipse. I-type nyo lang po yung tungkol sa eclipse, ay makikita nyo na po kung ano-anong mga panahon, ano-anong buwan nagkaroon ng mga eclipse sa bawat lugar at sa bawat mga dako sa iba't ibang panig ng mundo. At yan ay hindi nagkataon. Yan ay mga nangyayari pagpasok na po ng mga huling panahon ito. Yan. Kaya wag na po kayo magtataka, ay, naku ika, ang araw ay matatakpan, ang kalahati ng buwan ay tatakip sa araw at magdidilim sa ganitong lugar, o ang buwan ay biglang nagpula ang kulay, umiba ang kulay. Hindi po yan nagkataon, bago po yan ibalita at ipahayag ng mga lathalaan ng mga telebisyon, ng mga periodiko at ng iba pang mga tagapaglathala ng balita. Yan ay ibinalita at isinulat na sa Biblia. Kaya pag lagi ka nag-aaral ng Biblia, advance ang iyong nalalaman sa mga mangyayari sa hinaharap. Yan. At hindi lang yon, pag ikaw ay tutok nag-aaral ng Biblia, ay nayahanda mo ang iyong sarili sa posibleng mangyayari at pangyayari na magaganap na itinakdang mangyari sa huling panahon. Kaya yung mga taong hindi pala aral at hindi naglala ng oras na makinig at mag-aral ng salita ng Diyos, nangyayari na ang mga sinabi sa Biblia, hindi pa nila alam, ito pala yung palatandaan, talagang magaganap na ang muling pagbabalik ng Panginoon at ang mga masasamang mangyayari na magaganap dito sa mundo. Kaya nga ngayon, wag po kayo magtaka, grabe po ang baha ngayon. So, ibinalita pa lamang po, yung lugar po ng Vietnam ay halos lubog na po sa baha. At hindi lang po, dito pa sa iba't ibang panig ng ating bansa, mga iniibig kong mga kapatid at mga taga-subaybay sa programang ito ng Bread of Life, ang baha natin ngayon ay lagana po sa iba't ibang dako. Alam nyo naman, lalo na po pagdating po sa Metro Manila, ang mga matindi po ang nararanasan dyan ay ang Malabon area, talagang nalulubog po sa bahayan, pati po parte ng Bulacan. At marami pang mga lugar sa iba't ibang lugar ng Bisaya at ng Mindanao sa patuloy na pag-ulan at hindi ho natin alam kung hanggang kailan, at ito po ay talagang nakasulat na ito po ay mangyayari. Pati mga syudad, pati mga lugar na hindi pinapasok ng baha ay pinapasok na po ng baha. Kamakailan lang yung gumimbal po sa marami sa atin yung pagkakaroon ng bagyong Undoy, na kung saan pakaraming lugar sa Metro Manila ay nabaha. At hindi ko po alam na ngayon kung gaano kalalim ang mga baha ngayon na naranasan dyan dahil ulan na naman ang ulan. At sa mga ganitong pangyayari, gusto kong gisingin ang kaisipan ng bawat isa na hindi po yan nagkataon na pangyayari. Iyan ay talagang mangyayari sa mga huling araw na iyan po ay magaganap. Ano pa po yung mga posibleng mangyari bukod po sa mga trahidyang ito? Mga iniibig kong mga kapatid, napupula ang buwan, ang araw ay magdidilim. Makikita pa po natin yan pagdating na po dito po sa sulat na po ni Lucas sa 21:25. At makikita ninyo at mapapatunayan ko sa inyo, ay totoo, nasa huling panahon na po tayo. At sa huling panahon ito, lahat ng mga propesiya, lahat ng ipinahayag po sa Biblia ay talagang matutupad, sapagkat ang salita ng Diyos, lilipas ang langit at lupa at lahat ng bagay, ito po ay hindi po pwedeng hindi matupad. Mangyayari kung ano ang nakapanukala o ipinahayag po sa banal na kasulatan. Kaya nga po, mainam po itong ating ginagawa na tayo po ay patuloy na nag-aaral, sapagkat ito po ay paraan para po lalo nating maihanda ang ating mga sarili at masabi natin na ito na nga ay huling panahon na hindi na tayo dapat paisi-isi at tutulog-tulog sa ating buhay pananampalataya. O basahin po natin ang aklat po ng Lucas 21:25. May mga tandang makikita sa araw, o binanggit natin kanina, at yung tanda na yun sa araw ay yun nga po na didilim, magkakaroon ng mga eclipse sa buwan. Ayun sa buwan naman po ay magkukulay dugo. Ang mga bituin, ano pong mangyayari sa mga bituin? Mag-iiba-iba po yan, o magkakaroon po ng
pagbagsak, mayroon pong tinatawag na na ay ngayon pa lang po nangyayari na po yung tinatawag po natin na mga bulalakaw na yan, yung mga bumabagsak na mga bulalakaw, mga iba-iba pang mga nangyayari sa kalawakan. At tuloy po natin, mababagabag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil sa malalakas na ugong ng alon sa dagat. Yan po ay tumutukoy po sa mga tsunami na mangyayari. At wag na po nating ilayo pa sa mga talagang nangyari na hindi po kubli o hindi lingid sa kaalaman ng marami. Yung pagkakaroon ng tsunami sa Phuket, Thailand na ikinamatay ng maraming tao, yung pong tsunami po na nangyari po sa Japan na excuse me po, ikinamatay din ng maraming tao, ikinasira ng mga bahay, ng mga sasakyan dagat, at marami pang mga iba't ibang mga masasalimot na pangyayari na nangyari dahil po dito po sa katuparan na sinasabi po sa Biblia na magaganap po na maging ang mga dagat po ay magkakaroon po ng mga tidal wave na maliwanag na ito po ay natutupad at nangyayari na. At dito rin po ay ipinapahayag sa bahagi din pong ito ng kasulatan na hihimatayin, 26, verse 26 ng Lucas 21. Himatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo. Ayan. Marami po ang mga tao magigimbal at ang ibang araw po ay hihimatayin sa matinding takot at ang iba po ay nangamamatay na sa matinding takot dahil sa mga nangyayari at mangyayari po sa mundo. Ano-ano nga po yan? Ay ngayon po ito nga pong paglaganap ng coronavirus ay kasama po yan. Hindi po yan aksidente na marami po ang namamatay, marami po ang nagkakasakit, nagkakahawaan at maraming mga tao hindi na po alam ang kanilang gagawin at yung iba po ay puro iyak na lang hanggang sa marami na po nga ang nangamamatay. Sabi diyan ay maranasan ng tao na sila po ay magimbal, mahintakutan sa mga trahedyang magaganap sa mundo at kasama na po diyan ang mga lindol, kasama na po diyan ang mga digmaan, mga kaguluhan at iba't iba pang salot na nakatakdang mangyari at talagang mangyayari sa huling panahon ito. At hindi lang po yun, mayroon pa pong binabanggit sa bahagi ito ng kasulatan na kung saan po ay mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga bagay na nasa kalawakan. Ayan. Kasi po, alam naman po natin na nasa kalawakan po yung mga planeta at iba't ibang planeta. At sa pag-aaral po, may mga maliliit na planeta na nawawala sa kanilang mga lugar na kinalalagyan. At ang pinakamatinding balita ay yung isang uri ng planeta na ito po ay tinawag na asteroid. Kasi yung asteroid ay mga planeta na nakapaikot po sa solar system o sa lugar po na malapit sa araw. Na yung mga planeta na yan po ay na-discover po na nag-iba na po ng mga lugar. At ang pinakamatindi, mayroon pong asteroid o isang uri ng planeta na napakalaki po nito na naalis sa lugar na kanyang kinalalagyan at bumabagtas po, pabagsak po dito sa mundo, sa Earth. At sinusukat po ng ilang mga nag-aaral tungkol dito na possible daw 2028, may date pa nga, April 13, ay posibleng bumagsak ang isang malaking asteroid o isang uri ng planeta. Hindi alam kung saang parte ng mundo, pero sa Biblia po kasi, nasa Revelation chapter 8 po yan, verse 8, na kung saan po ay ito po ay babagsak ay sa dagat. At pag ito po ay bumagsak sa dagat, ang sabi doon, ikatlong bahagi ng mga nabubuhay sa dagat ay mga wawala o mapipinsala at magkikreate po ito ng matinding tsunami na halos mas matataas pa sa building na anupat ang mga syudad. Ay karamihan pa naman ng mga syudad, mga malapit sa dagat. Kahit nga po yung pong San Francisco, ako po kasi
nakadalawang balik, tatlong balik na po ako sa San Francisco, California. Yan po ay malapit na malapit po yan sa dagat. So, kahit na po yung atin pong lugar ng Metro Manila ay nakadikit po yan sa tinatawag na Manila Bay. At marami pang mga syudad na talaga pong nakatayo sa mga gilid po ng dagat. So, kung bumagsak po ang asteroid, aangat po ang tubig na halos mas matataas pa sa building, aapawan ang mga syudad. Kaya nga po, ikatlong bahagi ng nasa lupa ay mawawala. Kaya nga po, bago po mangyari ang mga kahindik-hindik na mga trahedyang ito, na ngayon nga po ay may mga kalamidad na po tayong nararanasan tulad ng matitinding lindol na noong mga nakaraang taon ay hindi halos mabilang sa dami ang lindol na gumimbal sa atin na nangyari po dyan sa Mindanao. Hindi po yan nagkataon. Kasama po yan sa sinasabi sa Biblia na ang mga tao ay hihimatayin sa takot, mahihintakutan sila, magigimbal sila dahil sa mga trahedyang darating. So, doon sa mga lindol at ngayon ay kasalukuyang nararanasan ang mga matitinding pagbaha. At binanggit ko kanina, yung mga matitinding sunog, makakapal na usok na sinasabi po sa Biblia, ay talaga pong makikita natin, yan po ay nangyayari. At patuloy na mangyayari po dito po sa huling panahon. Kaya nga kung sa panahon ito tayo mga Kristiyano ay tutulog-tulog at tila ba babaliwalain natin ang mga masasamang nangyayari tulad ng paglaganap ng coronavirus, ang controlling spirit na gustong kumontrol sa maraming tao, ang paglaganap ng matinding kahirapan, paghihikahos ng maraming tao na wala nang makain, na halos hindi na alam nila ang gagawin kung paano sila susurvive, lalo na mga nakatira sa syudad. Napakatindi po ng nangyayari ngayon. Sinasabayan pa po tayo ng mga lindol, sinasabayan pa po tayo ng mga pagbaha. Aba, mag-isip-isip na po tayo. Hanapin na natin ang Diyos habang may panahon pa. Dahil ang mga taong susurvive, ang mga taong makakaligtas, ang mga taong makakaranas ng pagliligtas na ginagawa ng Panginoon, ay yaon lang mga taong naghahanap sa Diyos. At yung mga taong naghahanap sa Diyos, kinakailangan laging makinig, laging mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya tama itong ating ginagawa, mga kababayan, mga kaibigan, mga kamanggagawa ko. Anumang sekta, denomination, congregation ang inyong kinalalagyan, tama ang ating ginagawa na tayo po ay patuloy na mag-aral, makinig ng salita ng Diyos. Dahil isa ito sa paraan para tayo po ay laging nakadikit kay Lord. At lagi tayong alerto at lagi tayong nakaka-receive ng mga fresh revelation from the living God. Kung hindi tayo mamumuhay ng ganito, sa huling panahon ito, kawawa tayo. Tayo ay babatok-batukan ng dyablo, paglalaroan tayo ng dyablo. At hindi natin mararanasan ang pagliligtas ng Diyos. Dahil ang pagliligtas ng Diyos ay mararanasan lamang ng mga tao na laging tumatawag, na laging nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Yung laging tumatawag sa Diyos, laging nakikinig sa salita ng Panginoon, nag-aaral ng salita ng Panginoon, yan yung mga tao na naihahanda ang kanilang sarili. At siyempre, kung alam mong ganito ang sitwasyon at pangyayari na magaganap sa tinatawag nating huling kapanahunan, ano ang iyong gagawin? Lagi kang tatawag sa pangalan ng Panginoon. Sa paanong paraan? Lagi kang mananalangin at lagi mong hahanapin ang mga kapahayagan ng Diyos. O, ayan. Kaya nasa bahagi din po ng kasulatang binasa natin sa Gawa 2:21. Ngunit ang sinumang tumawag sa Panginoon ay maliligtas sa mga parusang darating. Wow! Kaya para ikaw ay maligtas, proteksyonan ka ng Diyos, maranasan mo ang pagkukup ng Diyos, ang kalinga ng Diyos. Sa mga huling panahon na ito, na matutupad ang lahat ng propesya sa mga masasamang mangyayari, magaganap sa daigdig na ito, para ikaw ay maligtas, lagi kang tumawag sa Panginoon.
lagi kang manalangin sa Panginoon, lagi mong tanggapin ang mga kapahayagan ng Diyos, at iyan ay matatanggap mo lang kung ikaw ay masipag na nag-aaral, masipag ka na nakikinig, maaga kang gigising para sumubaybay sa programa ng Bread of Life, dahil dito po ang Diyos ay nagpapahayag. Ginagamit lang po akong alulod ng kanyang salita at mensahe para maipaabot sa inyo ang babala at paalaala sa huling panahon ito. Mas maganda na po yung tayo po ay laging handa, dahil may kasabihan, sa taong laging handa, sa kunay walang panama. Inuulit ko, kapag tayo'y laging handa, naihanda ang ating sarili, anumang sakuna sa atin ay walang panama, sapagkat tayo po ay inihanda at nakhanda. Kaya po, ito pong ating ginagawa ay napakainam po ito. At patuloy ang aking challenge, huwag tayong tutulog-tulog sa ating pananampalataya. Magpakainit tayo sa gawaing paglilingkod sa Panginoon. Magpakasipag tayo, sapagkat lahat ng ating pagpapagal ay tayo rin ang makikinabang. At ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, hindi nawawala ng kabuluhan ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Una, iyan ay magiging daan para sa ating kaligtasan at kaligtasan ng ating sambahayan. Ang manatili hanggang wakas, yan ang maliligtas. Ang magpakasipag sa gawain ng Panginoon, yan ang kakalingain ng Panginoon. Ang magpakasipag sa gawain ng Panginoon, yan ang taong handa. Ano man ang dumating, handa ang kanyang sarili. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat nariyan kayo at sinasamahan nyo ang programang ito. At umaasa po ako muli sa araw ng bukas, kayo po ay susubaybay na muli at makikisa at patuloy na sasama sa pag-aaral sa pagsasaypapawid ng programang Bread of Life. Pansamantala po tayong magtatapos at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Kaibigan, kapatid, kung hindi ka pa sigurado sa iyong sarili, ngayon ang araw ng kaligtasan para sa iyo. Lumapit ka sa Panginoon at ang sabi ng salita ng Diyos sa 21 ng Gawa 2, ang sinumang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngayon ay muli tayong lalapit, tatawag sa Panginoon. At sa pagtawag sa Panginoon, may ilang mga bagay tayong dapat gawin para po sigurado tayong dinggin niya, ikiling niya sa atin ang kanyang pandinig, ituon niya sa atin ang kanyang paningin at tayo kanyang bigyang pansin. Ano ang dapat gawin? Una, magpakumbaba tayo. Laging sinasabi at ipinapahayag ng maraming mga ngaral yung 2 Chronicles 7:14, sa sandaling ang aking bayan ay magpakumbaba. Hanapin ako. Ayan. Hanapin. Pag hinahanap mo ang Diyos, magpakumbaba ka. Lahat ng naghahanap sa Diyos, dapat mayroong mababang loob. Magpakumbaba. Pagsisihan, kilalanin ang kanilang kasalanan at pagsisihan. Ayan. Pagsisihan ang kasalanan. Manumbalik sa Diyos. Sabi ng Panginoon, diringgin ko sila. Diringgin ko sila. Kaya sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas dahil diringgin ko sila. Kaya lahat ng lumalapit at tumatawag sa Panginoon, magpakumbaba, manalangin, magsisi at magdesisyon na lumakad sa daan ng Panginoon. Talikuran ang lahat ng kasamaan at mamuhay sa katwiran at panuntunan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, diringgin ko sila. At kung tayo'y diringgin ng Diyos, maliligtas tayo sa lahat ng masamang mangyayari sa atin at mararanasan natin ang mapayapa, masaya, pinagpala at matagumpay na buhay. Kung nais po natin yan, tayo po'y magkaisang lumapit sa Panginoon na tayo po ay manalangin. Tawagan natin siya ngayon. Sabi ng Jeremiah 33:3, tumawag kayo sa akin, kayo aking diringgin, at ipapahayag ko sa inyo ang mga dakilang bagay na hindi nyo kayang ipaliwanag. Mga kagilag-ilalas na bagay, kayang iparanas ng Diyos sa atin. Pero kailangan tayong lumapit na may pagpapakumbaba, may pananampalataya, pagsisising puso, at kahandaan na sumunod at magpasakop sa kanyang kalooban. Sige po. Yung mga nais pong makiisa, lalo na kung wala pa kayong katiyakan sa huling araw na ito, huling panahon na ito, ng inyong kaligtasan, ang Diyos ay laging nagliligtas sa sino mang tumatawag sa Kanya. Amen? Sige po, sumabay po kayo, makiisa sa pananaw ito. Mahal na Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa bahagi ng kasulatang aming pinag-usapan ngayon patungkol po sa huling araw. At kami naniniwala po na ito pong mga nangyayari ay katuparan ng mga panukala at sinabi po ninyo sa iyong mga propeta, sa iyong mga apostoles na ito'y magaganap kapag darating na ang muli mong pagbabalik sa huling panahon.
At dalangin po namin na sa huling panahon ito, Lord, kahabagan po ninyo kami. Iligtas po ninyo kami sa mga masamang mangyayari at higit sa lahat ang aming kaluluwa, Panginoon. Sa oras na ito, nanampalataya kami at nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesucristo na Panginoon namin at tagapagligtas. At aming kinikilala rin ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Ito po'y aming pinagsisihan at isinusuko sa iyo. At sa oras na ito, ng pagdulog namin sa iyo, bukas ang aming puso at lagi namin inaanyayahan na ang iyong banal na Espiritu ay pumasok, manghari sa aming buhay. Tinatanggap kitang tunay, Jesucristo, Panginoon na aming tagapagligtas. At mula ngayon, pagharian mo na ako at ang pangalan ko, Panginoon, isulat mo sa aklat ng buhay. At pagdating ng araw, ay kasama mo akong kunin at dalhin sa tahanang inihanda mo sa kalangitan. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. At tayo po ay mananalangin para sa mga prayer request at pangailangan ng bawat isa. Ano man ang inyong pangailangan, sabihin po ninyo, nakikinig ang Panginoon at tayo po ay mananalangin. Yes, Lord. Yes, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Narito po, Panginoon, ang mga pangangailangan at prayer request ng aking mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa ito. Idinadalangin ko, Panginoon, katagpuin mo sila ayon sa kanilang pangangailangan. Yung mga may sakit na gusto po ng kagalingan, saan man sila naroon, naniniwala po kami hindi maikli ang iyong kamay upang hindi po sila abutin. Iunat po ninyo ang inyong mapagpalang kamay. I-touch po ninyo ang mga may sakit na ito. Mayroon man silang sakit sa ulo, mayroon man silang sakit sa puso, sakit sa utak, sakit sa balat, sakit sa baga, sakit sa atay, sakit sa kidney, sakit sa bituka, sa iba't ibang parte pa ng katawan. Ito man ay sakit sa tuhod, sa paa, rheuma, arthritis, mayroon man silang cancer, ano pa mang mga sakit, coronavirus, lahat ng uri ng sakit. Sa pangalan ni Jesus, kami nanampalataya na mayroong kagalingan ang lahat ng sakit na ito kapag inunat mong iyong mga kamay at hinipo po ninyo ang bawat isa sa mga lugar na kanilang kinalalagyan. Lahat na nanampalataya, Lord, padaluyan mo ng himala ng kagalingan, magkaroon ng himala ng kagalingan. Receive your miracle in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan at magkaroon ka ng malusog, malakas at pinagpalang pangangatawan sa pisikal at sa espiritual. Sumaiyo, sumaatin ang masaganang pagpapala at biyaya ng Diyos. At sa mga prayer request, anumang problema, pangangailangang material, pangangailangan sa pisikal, pangangailangang pinansyal, pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay, Lord, maghimala po kayo, katagpuin mo, tugunin ang pangangailangan ng bawat tao at patuloy nilang mapatunayan na ang tumatawag sa iyo, dinirinig mo, ang nananalangin sa iyo, kinakahabagan mo, ang humihingi, binibigyan mo, ang kumakatok, binubuksan mo, ang humahanap ay nakakasumpong. Mangyari nawa ito sa bawat isa na nanampalataya sa aking mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. At tunay nga, Panginoon, nagdideklar ako ng masaganang biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa physical, financial, material blessing at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Salamat po aming Diyos na sa umagang ito kinatagpo mo kami, pinagpala mo kami, at ang lahat ng aming mga panalangin na inilapit sa iyo ay iyo pong tinugon. Kaya aming Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na karangalan, papuri at kaluwalhatian sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. And amen. Salamat po, tagapakinig. Salamat po, mahal na kamanggagawa, sa inyo pong pagsubaybay sa programa ng Bread of Life. At muli po, ang inyong lingkod ay nagpapaabot po sa bawat isa na kung may paghipo ang Diyos sa inyo, na gusto po ninyo na magpadala ng inyong mga love offering, donation sa inyong lingkod, ay bukas palad po ang ating pagtanggap at yan po ay magagamit natin sa pagtataguyod ng ating pong ministeryo na pinagkatiwala. Ibinabalita ko po sa inyo, mga iniibig kong mga kapatid, kami po ay nagkaroon po ng meeting po nito pong araw ng Monday, at sa meeting po namin ay nabuo po ang evangelistic team dito po sa Camarines Norte. At ang evangelistic team na ito po ay iikot sa iba't ibang
lugar po ng Kabikulan, una po dito sa aming lalawigan ng Camarines Norte, at magkakandak ng mga evangelistic crusade, revival. Haabutin po namin pati mga bulubunduking lugar, mga barangay sa kabundukan, kasama na po ang mga nitibo at iba't iba pang mga depressed area, pati po mga island, ay gusto naming masaturate. At ito po ay dinaluhan ng 18 tao na lahat po sila ay willing na sumama sa akin sa misyong ito. At sa misyon pong ito, kami po ay by faith, wala po kaming sapat na hawak na pera, may hawak lang po kaming pananampalataya na kung ang Diyos ay kasama natin, siya po ang magpo-provide ng lahat ng kailangan natin. Amen. At kami po ay nanalangin na magkaroon po kami ng maayos at kumpletong kagamitan, lalo na po yung sound system. Wala pa po kami yan. At mga travel expenses namin, mga sasakyang magagamit namin, dahil may mga lugar na pwede ang sasakyan, at may mga lugar po naman na may bangka na po tayo. Kung sa island naman po, kaya lang hindi lang po masyadong malaki yung bangka, pero magagamit na rin po. At sa mga iba pang mga lugar na pupuntahan po namin, naka-schedule po pati mga liblib at mga lugar na ma-NPA o baluarte po na mga NPA. So, handa po tayong gawin ang lahat, dahil po huling panahon na dapat po lahat po tayo ay kumilos, lahat ng kaya nating gawin, i-contribute sa gawain, gawin na po natin. Kung hindi po namin kayo makakasama dahil nasa malayo kayo, yung iba mga OFW nagtatrabaho sa abroad, pero po ang inyong mga pinansyal na suporta ay malaking tulong po yan kung inyo pong maipapadala. Dahil po nagpapakain din po tayo at nagbibigay din po tayo, lalo na po sa mga kasama natin. Kasi may mga kasama po tayo ditong tribo, ay kailangan po nating bigyan sa kanilang mga pangangailangan. So, lahat po ng inyo pong pwedeng i-donate. Kung sabi ko nga, kahit mga second hand na damit, i-rate na po natin, lalo na't magpapasko. Mga gamit na hindi na ninyo ginagamit, ipon-ipunin po ninyo. At makipag-ugnayan po kayo sa akin sa pamagitan ng Facebook, Messenger. Pwede din po kayo tumawag sa akin. Ang akin pong cellphone number, 0951-22-33497. 0951-22-33497. O kaya sa pamagitan ng ating Messenger, ng Facebook, mag-message po kayo. Anumang suporta at tulong na pwede po ninyong i-contribute ay malaking bagay po yan sa pag-ambag, sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos, para yung mga hindi pa naaabot ay atin pong maabot. At sa mga maliligtas, makakaranas ng pagliligtas ng Panginoon. Kung kayo po ay kukontribute, magbibigay ng inyong pong mga suporta, kabahagi po kayo sa mga maliligtas. Hindi lang po sa amin yun, kundi lahat tayo ay may share, bahagi, tulong-tulong po tayo. Sapagkat tayo po ay katawan ni Kristo, may iba't ibang kaloob at iba't ibang ginagampan ng gawain bilang katawan ni Kristo. At kung anuman ang kaya mong i-contribute, ay bukas ang aming palad, bukas ang aming mga kamay sa pagtanggap. Kaya, mahal na kapatid, kamanggagawa, mapagpalang araw po, maganda pong umaga sa inyong lahat. Ang inyong pong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, ay pansamantalang namamaalam. At minsan pa ay nagsasabing, tayo'y huwag manghimagod sa gawaing paglilingkod. Pagdating ng takdang panahon, ang Diyos ay may sapat na biyaya at pagpapala na nakalaan sa iyo, nakalaan sa bawat isa sa atin. At iyan ay gagawin niya sa lahat ng panahon. Purihin ang Diyos sa kanyang pinakamataas na karangalan. Bye-bye po sa inyong lahat.